Nawawala nga ba ang kaligtasan? Ito ang katuruan na binansagang OSAS o once saved, always saved. Once saved, always saved. Kung ipapahayag natin na hindi nga ito nawawala, kung ituturo natin ang katuruan ng eternal security, paano ang mga verses sa Biblia na parang sumasalungat sa katuruang ito? Katulad halimbawa ng madalas banggitin laban sa katuruan ng eternal security na Matthew chapter 24 verse 13. Babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sinasalungat nga ba ng mga verses na ito ang katuruan na hindi nawawala ang kaligtasan? Yan ang ating tatalakayin sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Gaya ng aking sinabi, binansagan na OSAS o once saved, always saved ang katuruan ng eternal security. Subalit, hindi ko ginagamit ang termino na ito sapagkat naniniwala ako na masyado siyang open for misunderstanding. Madalas na itanong sa inyong lingkod, kung nawawala nga ba ang kaligtasan na ating natanggap nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At kung totoo na hindi nga nawawala ang kaligtasan, edi maari na daw tayong mamuhay sa kasalanan. Madalas ko namang isagot na may mas magandang tanong. Hahayaan ba ng Diyos na mawala ang mga tunay na mananampalataya? Naniniwala tayo na nakasalalay sa Diyos ang pag-iingat sa mananampalataya. Ayon sa evangelical theologian na si Charles O'Reilly, sa kanyang aklat na So Great Salvation, What It Means to Believe in Jesus Christ, the belief that one cannot lose his or her salvation is called eternal security. What does eternal security mean? Eternal security is that work of God which guarantees that the gift of salvation, once received, is possessed forever and cannot be lost. Eternal security is that work of God which guarantees that the gift of salvation, once received, is possessed forever and cannot be lost. Sometimes the teaching of eternal security is called the doctrine of preservation, which means that God preserves the believer in his salvation. God preserves the believer in his salvation. Nakabatay ang pag-iingat sa atin ng Diyos sa kanyang mga pangako ng kaligtasan. Tiniyak sa Jude chapter 1 verse 1 na tayo'y iniingatan ni Hesukristo. Iniingatan ni Hesukristo. Sa New King James Version, isinalin nito na preserved in Jesus Christ. Preserved in Jesus Christ. Kaya nga, isa sa mga termino na ginagamit sa katuruang ito ay
the preservation of the saints. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Jude chapter 1 verse 1 expresses the most positive assurance regarding the future. For He preserves those who trust Him till His coming. Ito ay malinaw na katiyakan na iniingatan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi pa nga sa Jude chapter 1 verse 24, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ang Diyos ay may kakayahang mag-ingat sa atin mula sa pagkatisod at sa atin ay makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Nakabatay ito sa kakayahan ng Diyos at hindi sa kakayahan ng tao. Nakabatay ito sa kakayahan ng Diyos na tayo'y kanyang ingatan at hindi sa kakayahan ng tao na manatiling tapat. Kaya magkaiba ang katuruan ng preservation of the saints o pag-iingat sa mga mananampalataya at ang katuruan ng perseverance of the saints o ang pananatili ng mananampalataya. Ayon kay Ryrie, perseverance seems to focus on the believer as the one who perseveres through the power of God. Security and preservation seem to focus on God as the one who secures our salvation. Since security rests on God's guarantee, its truthfulness does not rest on my feelings or experiences. Ang binibigyang diin sa eternal security o sa preservation of the saints ay ang kakayahan ng Diyos na ingatan ang mananampalataya. Samantalang ang binibigyang diin sa perseverance of the saints ay ang kakayahan ng mananampalataya na magpatuloy sa pananampalataya o manatiling tapat hanggang wakas. In fairness, sinasabi ng mga naniniwala sa perseverance of the saints na nakakapagpatuloy ang mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. Ayon sa Reformed theologian na si A.W. Pink, sa kanyang aklat na Eternal Security, God preserves His people in this world through their perseverance. Para sa mga naniniwala sa perseverance of the saints, katulad ni A.W. Pink, iingatan lang ng Diyos ang mga mananampalataya kung mananatili siyang tapat hanggang wakas. Ibinatay nila ito sa Matthew chapter 24, verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ayon nga sa Westminster Confession, they whom God hath accepted in His beloved, effectually called and sanctified by His Spirit, can neither totally nor finally fall away from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end, and be eternally saved. Lumalabas na para sa kanila, kung hindi mananatiling tapat hanggang wakas ang isang nagpapakilalang mananampalataya, hindi siya talaga mananampalataya. Ang problema sa ganitong pananaw, lalabas na nakasalalay sa kakayahan ng tao ang ikaliligtas niya sa halip na sa kakayahan ng Diyos.
Ang problema sa ganitong pananaw, lalabas na nakasalalay sa kakayahan ng tao ang ikakaligtas niya sa halip na sa kakayahan ng Diyos. Subalit, tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa Matthew chapter 24 verse 13? Para sa mga naniniwala na nawawala ang kaligtasan, malinaw daw na ito ang itinuturo ng Matthew chapter 24 verse 13. Kapag hindi ka nanatiling tapat hanggang wakas, hindi ka maliligtas. Mawawala ang kaligtasan mo. Sa mga naniniwala naman sa perseverance of the saints, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas sapagkat ang ligtas ay mananatiling tapat hanggang wakas. Sabi nga ng isang Calvinist theologian, "He who endures to the end will be saved because the saved will endure to the end. He who endures to the end will be saved because the saved will endure to the end." Kung hindi ka mananatiling tapat hanggang wakas, para sa mga naniniwala sa perseverance of the saints, baka hindi ka ligtas talaga o hindi ka mananampalataya in the first place. Subalit, ano nga ba ang context ng Matthew chapter 24 verse 13? Ano ang tinutukoy na kaligtasan dito? At ano ang tinutukoy na wakas sa verse na ito? Muli, basahin natin ang Matthew chapter 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Maganda na makita natin ang talagang context nito. Inihula ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24 na magkakaroon ng matinding pag-uusig laban sa mga mananampalataya. Pansinin natin ang conjunction na ngunit. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ayon sa verses 9 and 10, pagkatapos ay kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Dagdag pa sa verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, pagpapatuloy sa verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Lumalabas na ang sinasabi sa context, may mga tatalikod sa pananampalataya dahil sa matinding pag-uusig. Marahil inakala nila na yun lang ang pag-asa upang makaraos at makasalba sila sa matinding pag-uusig na magaganap. Subalit, ang makapagliligtas sa kanila ay ang pananatiling tapat hanggang wakas. Kaya dito makikita natin na hindi kaligtasan patungkol sa buhay na walang hanggan ang tinutukoy sa Matthew chapter 24 verse 13. Ang tinutukoy dito ay kaligtasan mula sa pag-uusig. Pinatunayan din ito ng verse 22. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Pansinin natin ang pagkakagamit ng maliligtas dito sa verse na ito. So Matthew chapter 24 verse 13 is not talking
about eternal salvation, but it is talking about physical survival in the persecution. Matthew chapter 24, verse 13 is not talking about eternal salvation. It is talking about physical survival. Ang ibig sabihin, may mga magkakamali ng akala na upang manatili silang buhay sa gitna ng pag-uusig, kailangan nilang talikuran ang kanilang pananampalataya. Subalit ang ipinapahayag ng Panginoon, ang maliligtas o mananatiling buhay hanggang sa wakas ng pag-uusig ay ang mga mananatiling tapat. Makikita din na hindi wakas o katapusan ng buhay ang tinutukoy dito sa Matthew 24 verse 13. Hindi pinag-uusapan dito yung katapusan ng buhay ng mananampalataya ng individual believer. Anong pag-uusig ang tinutukoy dito? Lumalabas na ito ay ang magaganap na pag-uusig sa mga huling araw o sa katapusan ng mundo. Pansinin natin ang sabi sa kasunod lang na verse, sa verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Malinaw dito na ang tinutukoy na wakas ay ang katapusan ng mundo. Tandaan natin na batay sa context, tumutugon ang Panginoon sa tanong ng mga alagad sa verse 3. Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Kaya ang tinutukoy na wakas sa Matthew 24 verse 13 ay ang katapusan ng mundo sa muling pagparito ng ating Panginoon. Kaya mali kung ang paliwanag natin sa Matthew chapter 24 verse 13, kung mananatiling tapat ang isang nagpapakilalang mananampalataya hanggang sa wakas ng kanyang buhay, ay magkakaroon siya ng kaligtasan na buhay na walang hanggan. Mali po ang ganung paliwanag. Wala pong kinalaman sa eternal salvation ang Matthew chapter 24 verse 13. Hindi ito tamang supporting verse para sa katuruan ng perseverance of the saints. Ang Matthew chapter 24 verse 13 pa naman, ang isa sa mga paboritong verse para patunayan ang perseverance of the saints. Ngunit nakita natin na hindi ito dapat gamitin laban sa katuruan ng eternal security. At hindi ito magagamit o dapat gamitin upang suportahan ang perseverance of the saints. Ang tamang paliwanag sa Matthew chapter 24 verse 13, sa kabila ng matinding pag-uusig sa mga huling araw, kung mananatiling tapat ang isang mananampalataya hanggang sa wakas ng pag-uusig, hanggang sa katapusan ng mundo sa panahon na iyon, hindi siya mamamatay dahil sa pag-uusig. Hindi siya makakaraos lamang sa pag-uusig, kundi magtatagumpay siya sa bandang huli. To summarize, dito makikita natin mas biblikal ang katuruan ng eternal security o preservation of the saints kaysa sa katuruan ng perseverance of the saints. Dito makikita natin na mahalaga talaga ang pagsusuring mabuti sa salita ng Diyos sa halip na gagamitin lang ang mga verses as proof texts. Bago po tayo magpatuloy, huwag po ninyong
kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Expositors Edition at para wala kayong ma-miss na episode, please hit the notification bell. Isa po sa mga masugid nating taga-subaybay ay ang radio Bible teacher na si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. Si Pastor Eric Cortez, isa po sa mga broadcasters natin sa Back to the Bible. At ako po, yung church namin, ginagamit pa rin namin yung materials nila na Expositors Edition sa YouTube channel nila. Yes. So, I like it so much. I learn a lot from them. So, sa mga churches o sa mga Christians na gustong lumalim ang kanilang pagbabasa sa Biblia, I am encouraging you to kinig nood sa kanilang YouTube page, Expositors Edition. Kaya po kung kayo ay na-bless sa ating episode, katulad ni Pastor Ken Guillermo, paki-like at paki-share sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapatiran. Maaari din po natin gamitin ang mga episodes ng Expositors Edition sa inyong mga discipleship groups, Bible studies, at leadership equipping ng ating mga churches. Ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At sa ating pagpapatuloy, hayaan po muna ninyong ibahagi ko ang isang excerpt mula sa ating naging question and answer portion nang tayo ay naimbitahan na magturo sa isang church sa Quezon City. Yung Calvinist-Arminian debate, yan ay tinatawag naming persuasion. Now, bakit katulad namin ni Pastor Mike, we make a stand about the issue? Kasi nga, siyempre, tayong mga Christian, natawag natin dyan in-house debate. Meron tayong mga pagkakaiba pa rin. Now, sabi ng Bible kasi, 2 Peter chapter 3, verse 18, grow in the grace and knowledge. Now, pag nag-grow ka in knowledge, di ba, you have to unlearn, yung akala mong yun na pala, or you have to relearn, yung isang akala mo mali, totoo pala, or you have to learn something more doon sa alam mo na lalong lumalim pagkakaintindi. There is supposed to be growth in knowledge. Ang mahirap, pag na-stuck ka lang sa isang view na hindi ka na willing na i-evaluate yung view na yan. At tingnan mo, baka meron ka pang na-miss out. Sinabi nga ng Bible, we know in part. So meron pa rin room for growth in knowledge. Kaya yung persuasion, hindi na may ibig sabihin porque non-essential yan. Kanya-kanya lang. Hindi. Ang talagang ideal ng Bible, patuloy tayo mag-uusap ng mga Christian para meron tayong system na we can correct and check, balance yung isa't isa para patuloy tayong lumago. For example, may mga naniniwala nga, wala na yung mga gift of miracle halimbawa. Pero yung the fact na itong mga Pentecostal, they offered na, teka muna, balikan natin yung mga verses na sinasabing wala na yung miracles. At pag binalikan mo, ako, dati hindi ako niniwala na meron pang tongues. Pero yung mga verses mismo na binanggit sa akin na siyang proof na wala ng tongues, with all due respect, no, ako personally, pinag-aralan ko, na-realize ko, hindi rin naman sinasabi noon na yung timeline na nasa isip ko, wala na yung tongues day nung unang panahon lang. Totoo, sinabi ng Bible, tongues will cease. Tama? May sinabi ba, kailan? Wala. So, ang point doon, actually may sinabi doon, pero pag tinignan mo, it will cease on its own. Hindi katulad ng prophecies will cease. Pero nakatali yun sa pagdating ni Jesus. Pero yung tongue, sabi, it will cease on its own. But nonetheless, the point is this. Ang sinasabi lang ni Paul sa 1 Corinthians 13, temporary lang yung tongues. Ang permanent, love. So dahil doon, na bago yung aking pananaw, akala ko dati wala na speaking tongues.
nagkaroon tuloy ng openness sa akin na baka meron pa. Kaya lang, dapat sundin nyo nasa 1 Corinthians 14. Kaya di na ako naniniwala lahat magtatangs. Bakit? Kasi sabi sa 1 Corinthians 14, hindi pwedeng sabay-sabay, dapat one at a time, may mag-interpret. Pag wala nag-interpret, wala mo na magsasalita ng tongues. At that moment, naging open ako sa area na yun. Bakit? Kasi sabi nga ng Bible, grow in knowledge. So dapat ganito, kung meron kang pananaw, at hindi naman siya essential, kundi siya principle, persuasion, you have to be willing na baka mali ka. Kailangan tingnan mo rin mabuti. Ano ba ang sinasabi ng Bible ulit tungkol dito? You have to learn, unlearn, and relearn. Balik tayo sa ating pagtalakay tungkol sa eternal security. Gaya ng ating sinabi, ang pag-iingat ng Diyos sa mga mananampalataya ay batay sa kanyang mga pangako na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang tayo ay hindi mawala sa kanya. Nabasa na natin ang ipinahayag sa Jude chapter 1 verse 24 na ang Diyos ay makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala o matisod at makakapagharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Ganito naman ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Anong sabi? Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan. Kaya panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos para sa pag-iingat sa mga mananampalataya. Ayon sa evangelical theologian na si Earl Radmacher sa kanyang aklat na Salvation, along with God's sovereign purpose to present every believer to the praise of His glory, He has the power to carry out that purpose. Along with God's sovereign purpose to present every believer to the praise of His glory, He has the power to carry out that purpose. Along with God's sovereign purpose to present every believer to the praise of His glory, He has the power to carry out that purpose. Kaya nga, ayon sa Romans chapter 8, simula sa verse 35, walang makapaghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusik, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pansinin natin ang sabi, maging ang kamatayan
o ang buhay, hindi makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Wala tayong anumang magagawa na magdadagdag o magbabawa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. We cannot do anything that will make God love us more or less. Sakaling tayo ay mamatay, ito pa nga ang magiging daan upang makapiling natin ang Diyos. Ang sabi pa, maging ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan ay hindi tayo maihihiwalay mula sa Diyos. Hindi naman gugustuhin ng mga anghel na ilayo tayo sa Diyos at hindi magagawa ng mga demonyo, ng mga pamunuan at mga makapangyarihan na ilayo tayo sa Diyos. At kung mailalayo tayo ng mga demonyo mula sa Diyos, lalabas, mas makapangyarihan pa sila sa Diyos. Subalit, hindi nga nila magagawa na ihiwalay tayo sa Panginoon. Kaya nga ang sabi, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dagdag pa dito, anuman ang pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, hindi tayo mailalayo sa Diyos. Hindi man natin alam ang magaganap sa hinaharap, subalit we know who holds the future. Kaya malinaw dito na mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. Isa sa madalas na nire-raise na issue laban sa katuruan ng eternal security ay patungkol sa pinangangambahang pag-abuso dito. Sinasabing baka maka-encourage daw ang katuruang ito ng pagsuway. Total, kung hindi naman daw nawawala ang kaligtasan, edi mamuhay na daw tayo sa pagkakasala. Ayon nga sa Calvinist theologian na si John MacArthur, sa kanyang aklat na Saved Without a Doubt, Being Sure of Your Salvation, I grew up hearing the phrases eternal security and once saved, always saved. Now those are accurate descriptions of what Scripture teaches. The Bible doesn't say once saved, but you never know for how long. However, some people wrongfully conclude that means you can do anything you want if you're saved, as if God were stuck with you. They emphasize the sovereignty of God and His unchanging promise in securing our salvation, but to the exclusion of how a person who has been spiritually reborn is responsible to live. Pansinin natin ang sabi ni John MacArthur, inamin niya yung eternal security at kahit na yung once saved, always saved are accurate descriptions of what Scripture teaches. Naintindihan po natin ang ganitong mga pangamba na baka nga ikatwiran na total ligtas na at hindi mawawala ang kaligtasan, di mamuhay na tayo sa pagkakasala. Ganito din ang inaalala kapag daw itinuro natin na ang taong tumanggap sa Panginoon ay ligtas na o may katiyakan na ng kaligtasan. Ngunit malinaw na itinuturo ng Biblia na ang tunay na mananampalataya ay may katiyakan ng kaligtasan. Na kapag nanampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, siya ay ligtas na. Ayon nga sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao,
mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pansinin natin ang sabi ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob, hindi ipagkakaloob pa lamang. At ito daw ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. So kapag tayo'y nanampalataya sa kanyang anak, nakamtan natin ang buhay na wala hanggan. Ang sabi pa, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na wala hanggan. Ang sabi, mayroon siyang buhay na wala hanggan. Hindi sinabi na magkakaroon pa lang. Mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Ito pa, ang sabi, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Lumalabas na may mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon na hindi alam na sila ay ligtas na, pero tumanggap sila sa Panginoon. Actually, ganun din po ang akin naging karanasan. Hindi ko tinanggap noon ng Panginoon dahil gusto ko baligtas. Naghahanap ako ng kapayapaan noon. Kaya po ako tumanggap sa Panginoon. Hindi po dahil natakot ako mapunta sa impyerno. At nalaman ko lang na ako ay nakatanggap na ng kaligtasan nang ako ay nagpatuloy na sa pag-aaral ng Biblia. Kaya nga sumulat si Apostle John sa mga mananampalataya upang ipakita na sila ay may katiyakan ng kaligtasan mula nung sila ay nanampalataya sa Panginoon. Sang-ayon naman tayo sa sinabi ni MacArthur na it is wrong to conclude that eternal security means you can do anything you want if you're saved. Sang-ayon po tayo dun. Dahil hindi naman ho natin sinasabi na you can do anything you want if you're saved. Hindi naman natin itinuturo na pwede mo nang gawin kahit anong gusto mong gawin dahil ligtas ka na. Malinaw naman naming itinuturo ng mga naniniwala sa eternal security na hindi maaaring gawing katwiran ang pagiging ligtas upang mamuhay sa kasalanan. Ang katiyakan ng kaligtasan ay kalakasan para sa kabanalan, hindi katwiran para sa kasalanan. Ang katiyakan ng kaligtasan ay kalakasan para sa kabanalan, hindi katwiran para sa kasalanan. Ayon nga sa 1 John chapter 3 verse 6, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. May mga gumagamit dito doon sa nananatili sa kanya na patunay daw ito sa perseverance of the saints. Subalit pansinin po natin, ang sabi, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. So, ang tinutukoy na nananatili sa kanya ay ang nakakilala sa kanya. Sa madaling salita, ang sinasabi rito, ang mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi talaga mananampalataya. Ang mananampalataya ay nagkakasala pa rin. Subalit, linawin ko
Hindi ito katwiran para mamuhay sa kasalanan. Ang mananampalataya ay nakakasala pa rin, sapagkat tayo po ay may kalikasang makasalanan pa. Subalit hindi ito katwiran para mamuhay sa kasalanan, sapagkat tayo ay may bagong kalikasan na mula sa Panginoon. Ang kalooban ng Diyos para sa mga mananampalataya ay mamuhay tayo sa kabanalan. Ang sabi pa nga sa 1 John chapter 2 verse 1, mga anak, isinusulat ko to sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. Pansinin po natin, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Hindi yung upang kaunti lang ang inyong maging kasalanan. Ang dapat nating pananaw bilang mga mananampalataya ay huwag magkasala. Hindi yung magkasala lang ng konti. Taasan po natin yung ating goal. Katulad ng sundalo. Handa siyang mamatay sa giyera. Alam niya na maaari siyang matamaan ng bala sa kanyang pakikibaka. Subalit gagawin niya ang lahat. Huwag lang siyang matamaan ng bala. Kahit deplis lang. Hindi naman pupunta ang sundalo sa isang giyera na ilalantad niya ang katawan niya para tamaan siya ng bala. Maaari siyang tamaan ng bala, pero sisikapin niya huwag tamaan ng bala. Ganon din tayo. Maaaring tayo'y nagkakasala pa, pero dapat na magsikap tayo na huwag magkasala. At kung tayo man ay magkasala, ang sabi, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Ganito ang ating pagsisikap na mamuhay ng banal. Hindi dahil sa may pagkakataon na nagkakasala pa tayo, ay mamumuhay na tayo sa pagkakasala. Muli, ang mananampalataya ay nagkakasala pa rin. Subalit, hindi ito katwiran para mamuhay sa pagkakasala. Subalit hindi tayo sang-ayon sa sinabi ni MacArthur ng mga nagtuturo ng eternal security. Emphasize the sovereignty of God and His unchanging promise in securing our salvation, but to the exclusion of how a person who has been spiritually reborn is responsible to live. Totoo, we emphasize the sovereignty of God and His unchanging promise in securing our salvation. Totoo na binibigyang diin natin ang kakayahan ng Diyos na tayo ay ingatan sa ating kaligtasan. Subalit, hindi natin ine-exclude how a person who has been spiritually reborn is responsible to live. Itinuturo natin na ang mananampalataya ay dapat mamuhay ng banal. Tandaan natin hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos. Ngunit hindi gagawin ng Diyos ang dapat natin gawin. Hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos at hindi gagawin ng Diyos ang dapat natin gawin. We cannot do what God will do and He will not do what we must do. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi tayo makakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Pansinin natin na nang tayo ay manampalataya, tayo ay naligtas na. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang hindi natin magagawa. Ang gagawin ng Diyos, ang kaligtasan. Tatanggapin lang natin ito, sapagkat hindi tayo maliligtas ng ating mabuting gawa. Pansinin naman natin
ang idinagdag sa verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Yan naman ang hindi gagawin ng Diyos para sa atin. Yan naman ang ating pananagutan. Ganito ang pagkakasalin sa Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noompay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng mabuti. Ito ang dapat nating gawin. Nang tayo ay maligtas, ang nais ng Diyos, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ito ay hindi gagawin ng Diyos para sa atin. Ito ang dapat nating gawin. Hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos, ang kaligtasan, subalit hindi gagawin ng Diyos ang dapat nating gawin, ang kabanalan. Nang tayo ay maligtas, ang nais ng Diyos ay iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan. Hindi tayo mamumuhay ng mabuti para pambayad, pamalit, o pantapat sa kaligtasan na ating tinanggap. Hindi tayo mamumuhay ng mabuti para hindi tayo tanggalan ng kaligtasan. Mamumuhay tayo ng mabuti bilang pasasalamat sa ating kaligtasan. We cannot do what God will do, but God will not do what we must do. Ang pag-iingat sa atin ay pananagutan ng Diyos. That's what God will do. Ang pagsunod sa Kanya bilang pasasalamat ay pananagutan natin. That's what we must do. God will not do that for us. Binibigyang diin lang natin ng mga nagtuturo ng eternal security na ang issue ng pamumuhay ng pagkakasala may kinalaman sa sanctification o pagpapabanal. Tandaan natin na sinasabing may 3 bahagi ang kaligtasan or 3 tenses. Justification, pagpapawalang sala, sanctification, pagpapabanal, glorification, pagluluwalhati. Justification, we were saved from the penalty of sin. Pagpapawalang sala, iniligtas tayo mula sa kabayaran ng kasalanan. Sanctification, we are being saved from the power of sin. Pagpapabanal, inililigtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Glorification, we will be saved from the presence of sin. Pagluluwalhati, ililigtas tayo mula sa kinaroroonan ng kasalanan. Ang isyu ng pagpapatuloy sa kasalanan ay may kinalaman sa sanctification, hindi sa justification. Ayon nga sa Romans chapter 6 verses 1 and 2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandaang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Pansinin natin na nang tayo'y manampalataya sa Panginoon, nang tayo ay makatanggap ng kaligtasan, tayo ay patay na sa kasalanan. Hindi mamamatay pa lang. Hindi naghihingalo pa lang. Patay na sa kasalanan. Kaya nga hindi natin maaari ikatwiran na matapos na tayong maligtas, maaari na natin gawin ang gusto natin gawin. Maaari na tayong mamuhay sa pagkakasala. Hindi natin maaaring ikatwiran na magpatuloy tayo sa kasalanan para managana
ang kagandang loob ng Diyos sa atin. Hindi natin maaaring sabihin na mamuhay tayo sa kasalanan, total ligtas na tayo. O kaya ay makakahingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. O kaya ay hindi naman kasi nawawala ang ating kaligtasan. Ayon kay Apostle Paul, dahil patay na tayo sa kasalanan, dahil wala na tayong kaugnayan sa kasalanan, dahil wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, ng kadiliman, hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Kaya ang katiyakan ng kaligtasan at ang katiyakan ng pag-iingat sa atin ng Diyos ay hindi katwiran para magkasala. Ito ay kalakasan natin para mamuhay ng banal. Hindi ito katwiran para sa kasalanan. Ito ay kalakasan para sa kabanalan. Sana po naintindihan natin ang katuruan ng eternal security, ng preservation of the saints, ang pag-iingat ng Diyos sa mga mananampalataya. Gaya nga ng sabi ni Dr. Ryrie, eternal security is that work of God which guarantees that the gift of salvation, once received, is possessed forever and cannot be lost. Eternal security is that work of God which guarantees that the gift of salvation, once received, is possessed forever and cannot be lost. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.